Pagkain kinakain lang noon sa lamay tuwing may patay. Naging pampaswerteng sabaw daw tuwing bagong taon. From patay to bagong buhay real quick. Parang excited na akong Pwede ka na. Haba na nilakbay natin. Kaya nga sir eh. 3 oras sa bus. 2 oras sa... Kasi kami ito. May-ari nito, may-ari. Sino po? Sino po yung nagluto? Lumabas po kayo. Ako po ang nagluto. May diferensya po ba? Layo pa po ng pinanggalingan namin. Ano po ba ang kulang? Hindi po siya masarap. Sobrang sarap po siya! Sobrang sarap na sobrang sarap! Amoy pa lang nanay. OA na kung OA, sadyang OA lang talaga ang kalandrakas ni Manang Lily. Swerte natin, i-reveal niya ang recipe ng pampaswerteng pagkain ito. Manang, so, explain nyo naman po sa amin at dahil ngayon lang ko po talagang narinig yung kalandras. Tama po ba? Kalandrakas. Kalandrakas. Yan. Oo, paano po na nagkaroon ng kalandrakas? Isang uri ng soup or sopas. Or sopas. Oo. Na ang mga sangkap ay tamang-tama, lalong-lalo na sa mga baby. Sa mga dahil po madaling kainin. Tsaka kompleto ang ricado. Out of passion, out of love na talaga tong pagluluto nyo. Mm-mm. Kasi nga, nakita ko sa mother ko. Kaya nung ako nag-retire sa pagtuturo, Ito po yung ginawa niyo. yun naman ang ginawa ko. Di ba? O, at nakikita ko, tuwing may patay, Pero paano nila po nakakain kung patay na po sila? hindi sa patay, kung may patay. Kung may patay, okay. Yung taong nakikilamay. Alam mo. Kalimitan, ang hinahanda nila yung pinapakain sa mga tao or minsan nauso pa nga doon sa amin yung namimigay sa mga kapitbahay. Oo, yan. So ito yun. Ito ang kalandakas, oo. Pupunta ako sa mga lamay, parang 3-in-1 lang po yung ino-offer sa akin. Coffee? Opo. Sa panahong ito, kailan po kinakain at sineserve ang kalandrakas? Ay, anytime. Anytime. Okay. Anytime. At saka, sabi niyo, tinatanong niya sa akin, bakit pag yung mga New Year or Pasko, siyempre, di ba nagmi-midnight kan tayo dinner? Midnight dinner, opo. Oo. O, kalimitan yung soup. Opo. Lalo na yung tong New Year. Tama po. Ngayon nagkaano tayo, yun ang hinahanda natin, yung kalandrakas. Kalanda. Nagmula ito sa kalandra kung saan nilalagay ang kabaong ni Jesus, no? So noong araw, hindi pa maka-afford yung mga tao. Doon mismo nilalagay yung mga alay o mga abuloy, mga iba't ibang klase, mga cup, mga ingredients, para iluluto ito, para iahin sa lamay. Ngayon, sa Cavite City, nagbago ang direksyon ng kalandrakas because nga of American influence. Tinaguri ang prosperity soup dahil ito ay hitik na hitik sa mga sangkap. Ito daw ay nagbibigay ng swerte. Sa buong barangay na yata ito, Nay? Hindi. Hindi. Kasi naulit sila eh. Naulit sa... Lagyan ko ng tasa, naulit pa uli. Hindi pwede. Tayo lang yun. No? Okay po, Manang Lily. Mamaya ng tawanan, rekta na agad sa kainan. Happy po ba kayo? Kesa broso. Ano po? Masarap. Sa praso. Kain tayo. Atak. Ako? Oo nga. Wow. Ito na lang siguro yung... Wala, ayoko namang may mamatay, no? Pero... napakasarap po nito. Sinabi ko naman eh, hindi lang na Hindi niya sa na lang. patay. Opo. Kundi para sa buhay. Tama po. Pampalakas to para lalong mabuhay. Tama po. Ito ang isa pang Caviteño New Year staple. Siksik liglig din ang laman. Ulam ba yan o palaman? Mahulaan kaya natin ang mga sangkap na nagpapa-overload dito? Ano siya? Abo? Yung amoy, wala akong maamoy. Yung lasa, wala rin din ako malasahan. Magkukulay na lang ako. Ito yung nagbibigay color. At swerte?
Bilog, maliliit na bilog. Walang lasa, maliliit na bilog. Quail egg. Hindi po. Mas maliit pa po sa quail egg. Garbanzos. Ayun. Very pasty. Kind of heavy. Medyo solid po. Solid siya, bro. So, ang bigat eh. Akala ko nga parang puto. Galapong. Anong amoy? Hindi pag describe po yung amoy, sasabihin ko agad yung pangalan. Maalat po. Naka-ground po siya. Mani. Hindi siya pork, hindi siya beef. Chicken? Hindi chicken, hindi beef. Pork! Pumuputi sa mga gustong maging babae. Flour? Yun! Galing. Madalas pong almusal sa umaga. Itlog. Ayun po. Tama po. Ilang pa lang yan sa mga sangkap na overloaded heavy gut na tamales ng pamilya Robinson. Pero hindi lang ito basta malaman. Halos milenyo na ring pinagsasaluhan ang nakabalot nitong linamnam. Lola ng mister ko, Iluminada Robinson. Tapos, napunta sa biyanan ko. Nung nawala yung biyanan ko, napunta naman sa akin. Ang iconic na pagkain ng Cavite, no? Akala natin sa Pampanga lang meron tamales. In fact, as early as 1900s, Benjamin Robinson kasama ang kanyang asawa na si Sacramento Guerrero Robinson of Ermita at siya ang nagpalaganap ng tamales sa Cavite, no? Binalot lang sa inyong paningin. Pero inaabot ng mahigit isang araw kung lutuin. It's peanut-based, tapos yung galapong niya konti lang at ginagamit ito bilang isang peppery and savory dish. Influence to ng Mexico, but somehow nag-evolve yung paggamit at pagluto ng sangkap, no? According to the taste of the Caviteños, no? Pag Caviteño ka, pag lumaki ka sa Cavite City, ito talaga yung hahanap-hanapin mong pagkain. Pag panahon ng Pasko at Bagong Taon. Nabuklat na natin ang pinagmulan, pati na rin ang bawat sangkap. Namnamin naman natin ang lasa ng tamales ng mga Caviteño. Ayaw nila ng Robinsons pakainin ang kanilang ginawang. Ang hirap nito talaga. Talagang well-packed to lengthen the shelf life. Nakatikim tayo dito sa Pampanga, nakatikim rin tayo sa Visayas, nakatikim tayo probably not in Mexico kung saan nanggaling to, no? But alam ko may halo tong peanuts, coconut milk. Actually, sinerch ko lang yan sa AI kanina. Kalimutan ko na talaga. But yun! Nag-reveal na rin siya. Okay. Isa sa mga ingredients na sinabi ng AI ay atsuete. Kitang-kita naman. Hindi. Hints ng peanut. But if it were me, anything savory, I still prefer it warm and hot. But in terms of taste, actually masarap yung garbanzos. Dahil paborito ko ang hummus. So feeling ko, ang sarap ng aftertaste ng garbanzos, pati ng peanut butter with coconut milk and hard-boiled egg.